The motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, Your answerable by Honor. yes or no, Your Honor. Rule Is the 7. lead prosecutor. Rule 9. Is the lead prosecutor. Kaabang-abang ang mga susunod na kabanata sa inaabangang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte habang papalapit ang mga mahahalagang pagdinig, lalong tumitindi ang interes ng publiko sa mga personalidad na mangunguna sa paglilitis. Ngunit bukod sa mismong impeachment trial, naging sentro rin sa usapin sa social media ang mainit na argumento at palitan ng pananaw ng dalawang kilalang abogado. Magkapareho man silang mga batikang legal practitioner, magkaiba naman ang kanilang papel sa kasong sinusubaybayan ng buong bansa. Sa panig ng House of Representatives ay naroon si Attorney Jervel Abanilla Reyes Luistro, isa sa mga lead House prosecutors sa impeachment trial. Samantala sa panig naman ng depensa ay si Attorney Sheila Sison na nagsisilbing lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa husay nilang maglahad ng argumento at magpaliwanag ng batas, maraming netizens ang nagtatanong, sino nga ba ang mas mahusay maglatag ng legal na argumento at sino ang mas nakakumbinsi sa paglalahad ng batas? Ngunit sa huli, ang tunay na sukatan ng kanilang trabaho ay kung paano nila magampanan ang kani-kanilang tungkulin sa loob ng itinakdang proseso ng batas. Ang magiging pasya ay nakasalalay sa mga senador na magsisilbing impeachment court at sa mga ebidensyang ihaharap ng magkaibang panig. Mga kaartikulo sa video natin ngayon, mas kilalanin natin ang isa sa mga pangunahing personalidad sa paglilitis, si Attorney Jervel Abanilla Reyes Luistro. Sino nga ba siya? Question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. yes or no, Your Honor. Rule Is the 7. lead prosecutor. Rule 9. Bago naging isa sa mga pinakakilalang abogado sa Kongreso. Ano ang kanyang pinagdaanan at paano siya nakarating sa posisyong ginagampanan niya ngayon? Si Jervel Abanilla Reyes Luistro, na mas kilala bilang Genke Beatrix, ay isang abogado at mambabatas na kumakatawan sa ikalawang distrito ng Batangas sa House of Representatives. Isinilang siya noong October 3, 1975 sa bayan ng Mabini, Batangas. Dito nagsimula ang kanyang paglalakbay tungo sa larangan ng batas at serbisyo publiko. Sa murang edad pa lamang, ay nakilala na siya bilang masipag at determinado sa kanyang pag-aaral at ang kanyang hangarin na makapaglingkod sa kapwa ang naging inspirasyon upang tahakin ang propesyon ng abogasya. Nagtapos siya ng Liberal Arts Commerce at kalaunan ay kumuha ng Juris Doctor sa University of Batangas. Noong 2002, matagumpay niyang naipasa ang Philippine Bar Examination, isang mahalagang hakbang sa kanyang karera bilang abogado. Matapos ganap na maging abogado, nagsimula siyang maglingkod sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Siya ay naging executive assistant sa Department of Justice, nagsilbi bilang State Counsel, naging consultant ng Witness Protection Program at naging bahagi ng mga legal team na humawak ng ilang sensitibong usaping pambansa. Ang mga karanasang ito ay lalo pang humubog sa kanyang kakayahan sa pagsusuri ng batas, paghawak ng mga komplikadong kaso at paglilingkod sa publiko. Bago pa man siya maging isang halal na opisyal, nakilala na siya sa larangan ng legal na serbisyo. Hindi nagtagal ay pumasok siya sa mundo ng politika. Nagsilbi muna siyang municipal administrator ng Mabini, Batangas bago tuluyang tumakbo sa Kongreso. Noong 2022, nahalal siyang kinatawan ng ikalawang distrito ng Batangas sa House of Representatives. Sa kanyang panunungkulan, naging aktibo siya sa pagtalakay ng iba't ibang panukalang batas at mga isyong may kinalaman sa hustisya at pamamahala. Bilang chairperson ng House Committee on Justice, pinangunahan niya ang ilang mahahalagang pagdinig sa Kamara. Isa rin siya sa mga naging bahagi ng House Quad Committee hearings na tumalakay sa mga usaping may malaking epekto sa pambansang diskurso. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga head house prosecutors sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang tungkulin ay iharap at ipaliwanag ang mga reklamong inaprubahan ng House of Representatives sa harap ng impeachment court. Mahalagang tandaan mga kaartikulo na ang impeachment ay isang prosesong itinadhana ng konstitusyon at
at ang mga aligasyong hinaharap ay sasailalim sa pagdinig at pagpapasya ng mga senador. Dahil sa kanyang aktibong papel sa Kongreso, lalo siyang nakilala ng publiko. Marami ang humahanga sa kanyang kahandaan sa mga bawat pagdinig at sa paraan ng kanyang paglalahad ng mga legal na argumento. Gayunman, tulad ng ibang mga opisyal ng pamahalaan, may mga kritiko ring kumukwestiyon sa ilan sa kanyang posisyon at pamamaraan. Bahagi ito ng isang demokratikong lipunan kung saan ang mga pampublikong opisyal ay patuloy na sinusuri ng taumbayan. Sa kabila ng magkaibang pananaw ng publiko, hindi maikakailan na si Attorney Jervil Jenky Beatrix Reyes Luistro ay isa ngayon sa mga pinakakilalang abogado at mambabatas sa bansa, mula sa isang batang lumaki sa Mabini, Batangas hanggang sa pagiging isa sa mga pangunahing personalidad sa isa sa pinakamahalagang prosesong pampulitika. Sa kasalukuyan, malayo na ang kanyang narating. Habang nagpapatuloy ang impeachment trial, tiyak na marami pang mahahalagang pangyayari ang masasaksihan ng sambayanang Pilipino, at isa si Attorney Jervil Reyes Luistro sa mga personalidad na patuloy na magiging sentro ng atensyon sa mga darating na pagdinig. Ano naman ang iyong opinyon? Sa inyong pananaw, paano ninyo sinusuri ang naging pagganap ni Attorney Jervil Reyes Luistro bilang isa sa mga prosecutor sa impeachment trial? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming balita at dokumentaryo.